Yan, isang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back dito sa ating vlog, Aljan TV here. Kung bago pala kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Pakihit na rin notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinapost kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan ulit natin yung mga indemnity ng domestic worker or yung mga 20 visa. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-update nito mga idol. So this 2024, continuous pa rin yung pagkuha ng indemnity sa ating Migrant Workers Office in Kuwait. Good thing meron tayong bagong memo na binigay sa atin. Maraming salamat nga pala sa nagbigay sa akin nito sa Philippine Embassy. Siyempre, tinanong ko na rin ito sa Migrant Workers Office kasi nga gagawan ako ng video. So i-detalye lang po natin ulit mga idol regarding po doon sa indemnity ng ating mga kababayang kasambahay dito sa bansang Kuwait. Take note, ito ay para lang po sa mga kababayang kasambahay. Naalala nyo, previous year, nung andito pa si Labor Artisay Nasser Mustafa, marami po nakakuha nitong indemnity. So ngayon mga idol, kung gusto nyong kuhanin ang inyong indemnity, pwede po yan. So i-follow na lang ang napaloob sa memo na ito para sa inyong indemnity. Okay, so mga kabayan, nakita nyo po dyan, yan po yung memo ng Embassy of the Republic of the Philippines Migrant Worker Office in Kuwait or MWO Office of the Labor Artisay. So andito po yung mga question and answer regarding po sa indemnity for domestic workers. Take note, para lang po ito sa mga domestic worker. So, alamin muna natin kung ano ba yung indemnity. What is indemnity ang sinasabi dito of domestic worker? Indemnity of domestic worker refers to the end of service numeration of domestic worker after the end of their contract period pursuant to the Article 23 of the Domestic Worker Law in Kuwait. So, ibig sabihin po nito mga idol, ang indemnity ay end of service payment ng mga domestic worker na dapat nilang matanggap pagkatapos ng kanilang kontrata. Ito ay nakasaad sa Article 23 ng Domestic Worker Law dito sa bansang Kuwait. Pag sinasabi natin Domestic Worker Law sa bansang Kuwait, Domestic Worker Law of Kuwait was approved in June 2015 and it took effect on July 1, 2017. So, anong ibig sabihin nito? Ang Domestic Worker Labor Law ay patupad noong June 2015. Ngunit ito ay naging epektibo at naramdaman lamang noong July 1, 2017. Ibig sabihin, naging effective po siya or naging batas talaga siya on July 1, 2017. So, ang tanong dito sa memo, andito na po lahat para sa inyo. Ayan. So, ang sabi po dito, who are entitled to receive indemnity? Sabi dito, domestic worker who completed their employment contract period with their employer starting from the time that Domestic Worker Law of Kuwait took effect. Kung kailan naging epektibo itong Domestic Worker Law dito sa bansang Kuwait nag-effect. So, makakatanggap po yung domestic worker. So, kailan siya naging epektibo is July 1, 2017. Para po malinaw sa inyo, tanong, ano ang indemnity? So, para malinaw, sino ang pwedeng makatanggap sa indemnity? Ang mga kasambahay na nagtatrabaho sa iisang amo simula July 1, 2017. So, take note, iisang amo lang po yan kung kailan nagkabisa ang batas ng kasambahay ng Kuwait. Okay, so paano ba kinikwenta? Dito makita natin how is the indemnity is computed. The amount of the indemnity is set at 1 month salary of every year of service provided that the domestic worker completed the contract duration of 2 years. Okay, para malinaw lang po sa inyo. Paano kinikwenta ang indemnity? Ganito kinikwenta ang halaga na matanggap sa indemnity. Sa bawat isang taon ng serbisyo ay may indemnity na katumbas ng 1 buwan sweldo sa kondisyon na natapos ng kasambahay ang kanyang 2 taong kontrata sa kaparehas na amo. So, ibig sabihin kung kayo ay nasa iisang amo lamang at nakatapos kayo ng contract ng 2 years, every year makakatanggap kayo ng katumbas ng inyong salary. Halimbawa, usually mga sahod ng kasambahay is nasa 120 KD. Kung naka 2 years contract kayo sa inyong mga amo na simula nung July
regardless basta ang starting is July 1, 2017. So ibig sabihin kung kayo ay naka 2 years na dyan sa inyong mga amo, ang sahod nyo is 220, so makakatanggap kayo every 2 years every 1 year ng 120. So kung naka 2 years finish contract kayo, meron kayo makukuha na 240. Okay, so yan, malinaw ha. Dito na tayo sa pinakababa ng ating memo, which is sinasabi dito, who will pay the indemnity? Of course, is the obligation of the employer to pay the indemnity of her domestic worker. So, ibig sabihin po, sino daw yung magbabayad ng indemnity? Siyempre, ang mababayad ng indemnity ay ang inyong mga amo. Kung sino yung inyong employer, ay siya yung magbabayad. So, how can domestic worker claim her indemnity? We advise the worker to talk to the employer. If the employer refuses to pay her indemnity, the workers can visit our office to file their complaint and email us of wo/kuwait@dmw.gov.ph. So, nung luma nating advisory or luma nating video mga idol, ang nakasulat lang po dun or nakalagay lang dun is ibang address yun. Ito na yung pinakabagong address. So, ang una nyo munang gagawin mga idol para malinaw, baka naman hindi kayo magkaintindihan ng inyong mga amo. So, paano ba makakuha ang inyong indemnity? Ang una nyong gagawin mga idol is makipag-usap muna kayo sa inyong amo. For sure, alam naman nila yan na merong indemnity dito sa bansang Kuwait. Tapos, merong mga amo na nagbibigay kasi alam naman nila totally yung indemnity. Pero kung may mga amo na hindi nagbibigay ng mga indemnity, yan na po yung inyong chance or yan na po yung inyong chance nyo para pumunta po sa Migrant Workers Office in Kuwait para mag-file ng complaint. So yung Migrant Workers Office na po yung mag-file ng complaint or makipag-usap sa inyong mga amo para makuha nyo ang inyong mga indemnity. Okay, so malinaw ha. So pag once na na-refuse ng inyong mga amo ang pagbigay ng indemnity, ang gagawin nyo is kayo mismo yung pumunta sa Migrant Workers Office in Kuwait para po mag-file ng complaint. So una, kausapin nyo muna, tapos pag hindi pumayag, punta po kayo sa Migrant Workers Office para mag-complain. Tapos kung hindi kayo makalabas, nakalagay po yung email address dyan, yung mwo/kuwait@dmw.gov.ph. So ano ba ang mga kailangan nating dalhin? If ever makapunta kayo doon or mag-email kayo, ang dapat nyo i-prepare ito. What are the requirements for filing a complaint for indemnity? Yan. These are the requirements for filing claims for indemnity. Copy of the contract signed by the employer and the workers and verified by MW. Kaya mahalaga rin talaga na lagi tayong magpapa-verified ng ating mga kontrata. Tsaka meron tayong copy ng ating contract. Siyempre, yung valid copy of your civil ID, valid copy of your passport. Yan po yung inyong dalhin. May Arabic po yan. Ilalagay ko to sa baba ng ating video or sa post para po kung gusto nyong i-save, pwede nyo pong i-save to. Ito ay sign po ng ating labor attaché na si Attorney Manuel M. Maano from Migrant Workers Office in Kuwait. Maraming salamat again sa nagbigay sa akin ito. So malinaw ha? Ang dadalhin nyo po doon sa Migrant Workers Office Kuwait, if ever kayo ay mag-complain or mag-email, kopya ng inyong kontrata kung saan merong pirma ng inyong employer at saka syempre sa inyo, ito ay dapat din naka-verify doon sa Migrant Workers Office in Kuwait. Kopya ng inyong employment contract na may pirma ng inyong employer, syempre yung copy ng inyong civil ID at saka copy ng inyong passport. Okay, so malinaw yan mga kabayan. Sana po nakakatulong ito sa inyo. Again, ang una nyo munang gagawin mga kabayan para hindi naman po mabigla yung inyong mga amo, dapat ipaalam nyo muna sa kanila regarding dito sa indemnity. Tapos sabihin nyo, siyempre anuhin nyo muna yung mga amo kung nasa mood ba sila. Hindi wag nyong basta-basta na lang kayo
lalapit sa kanila. Dapat marunong kayong tumingin ng kanilang mood everyday. So pagka medyo okay yung kanilang mood, pwede kayong lumapit sa kanila para itanong itong indemnity. Pag time na nag-refuse po sila dito, yun na yung time nyo para pumunta sa Migrant Workers Office Kuwait para naman sila yung mag-help sa inyo mag-file para makuha nyo ang inyong indemnity. Kasi sayang din ito mga kabayan. So take note, naging effect ito July 1, 2017. So starting from that particular year onwards, yan na kayo magka-count ng inyong indemnity. Tsaka take note na every year is katumbas ng inyong sahod regarding po dito sa indemnity. I hope sana po nakatulong sa inyo ito mga kabayan. Kindly do share this video para po sa ating mga kabayan, lalo na yung mga nagtatanong regarding po sa indemnity. Maraming salamat po sa lahat. Bye bye po and God bless.